Empanada bread po yung tawag dito mga ga, at hindi po ito lutong mantika, at yung dough po nito ay para lang po yung pang buns lang natin. At ito mga ga, nasunog. So, ito na po yung ating dough, 500 grams ng first class flour at half tablespoon ng yeast. At maglagay lang po tayo dito ng 1 teaspoon ng bread improver at 1/3 cup na powdered milk. And then, mix lang po natin yan at lagyan natin ito ng 1 teaspoon ng iodized salt at half cup na light brown sugar. 1 cup na tubig at half tablespoon na vanilla extract. Tunawin muna yung mga dry ingredients at basain na yung harina. And then, maglagay po tayo ng 1/3 cup ng margarine. Pinaghalo ko lang po yung shortening at yung margarine. At pasensya na po kayo mga ga, sobrang busy po talaga tayo kaya hindi po tayo dito makamasa ng mano-mano. Itong aking dough ay ipadaan ko po ito sa aking dough roller machine. Kayo na lang mga ga yung magmasa dito ng mano-mano kung wala po kayong dough roller machine or kaya spiral mixer na pwede pong magpakinis ng ating dough. At putulin ko lang po ito sa 35 grams. At pagkatapos ay figurahin ko muna ito ng pabilog at pagkatapos ay i-rest muna natin yung ating dough. Takpan lang muna natin at gawa muna tayo ng ating palaman. So dito sa ating palaman ay meron tayong 1 cup ng third class flour at 1 cup ng light brown sugar. 1 tablespoon ng pandan flavor powder at 1/3 cup ng powdered milk. Mix lang muna natin at maglagay tayo dito ng 1/4 cup lang na tubig. At maglagay tayo dito ng 1/2 cup ng margarine. At haluin lang po natin ito until well combine hanggang sa maging ganito na yung consistency ng ating palaman. At haluan lang po natin ito ng 1 cup ng cheese ay hiniwa lang po natin ito ng mga maliliit na pack cubes. At i-mix lang po natin yan at i-set aside muna natin ito. Dito naman po tayo sa ating streusel or yung pang coating po natin dito. So dito gagamit po tayo ng 1 cup ng white sugar at 2 cups ng third class flour at lagyan natin ito ng half cup na powdered milk. And then mix lang muna natin. At kailangan natin dito ng 3/4 cup ng margarine. At pagkatapos mga guys, mikos-mikosin lang po talaga natin ito. Lamas-lamasin or dakot-dakutin lang po talaga natin yan hanggang sa maging ganito na po yung consistency ng ating streusel. At dito medyo malambot na din po yung ating dough. Pwede na po natin itong laparin. At magdas lang po tayo dito ng kaunti lang po talaga na hari ng mga gaha, wag lang po nating damihan, baka hindi na din mag-decay yung ating dough. At tansyahin lang po natin yung lapad, hindi lang masyadong malapad para hindi din masyadong manipis. At dito mga ga, gumamit lang po ako ng evaporated milk para pangbasa po natin dito sa ating dough para dumikit po dito yung ating streusel. At pwede talaga na gumamit po tayo dito ng tubig ha. At pagkatapos ay paalsahin ko lang po ito ng 1 oras. At lutuin na po natin ito sa may preheated oven ng 180 degrees Celsius sa loob ng 15 minutes. At medyo na-overcook po yung isa nating tray. At okay lang naman ay may naghahanap naman dito sa amin na medyo overcook ng konti or yung golden brown talaga. O pwede mo na itong subukan ga, pwede na mo na itong pangdagdag pang display sa iyong estante. At ang bintahan ko po dito ay 8 pesos lang po. At kung gusto mo naman na gumawa ka dito ng 1 kilo na harina ay dublehin mo lang po yung ating mga ingredients. At hanggang dito lang po yung ating video. Ito pong muling inyong kainday tinapay. Maraming salamat at bye-bye. Ingat po tayo lagi ga.